mercies that you have given us. Lord, thank you for all the blessings that you give. Kapalat mo, Panginoon, ang iyong salita sa gabi ito, sa amin itong pagsasaluhan. Tugunin, Lord, ang lahat ng aming mga pangangailangan ayon sa iyong pagkakas. Nawa ay magkaroon ng kasagutan ang mga katanungan ng bawat isa sa amin. At kami po ay umaasa na ang aming mga pananampalataya ay iyong pangalaman. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng taong dumating, ang kapatid namin sa gabi nito. Alam namin, Lord, na tinawag ko sila at pinili. E hindi naman yung mga kapatid namin na hindi po nakarating. Nasa man sila, Panginoon. Kabutin mo ang iyong pagpalang araw. Nawa kung paano na pinagpala mo kami ngayong gabi nito, pagpalain mo rin po mga kapatid po namin, hindi po namin nakapiling sa ating Pilipinas. Lahat ng karamdaman, lahat ng kalungkutan, lahat ng pag-iisip na nawawala ng pag-asa. Lord, sa gabi nito, bigyan mo kami ng pag-asa, bigyan mo ng kapayapaan, bigyan mo kami ng magalingan, bigyan mo kami, Panginoon, ng grasya, pagpapala, at sa bawat isa sa amin, para sa Panginoon mo. Panginoon ka, Panginoon ka, Panginoon. Lahat ng ito'y nilin namin sa pangalan ng Yesu Cristo, sama ng Espiritu Santo, maghahari ngayon at mapakailanman. Sa araw na naman, ang anak ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Praise the Lord. Ilang ba ako napunta rito? January pa niya. January. Praise the Lord. So, kasayin po muna natin. Tayo po. Mabuting balita ay Christian 1. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay ito'y mamunga ng marami, ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay, ay siyang mawawala nito. Ngunit ang napopoon sa kanyang buhay sa daigdig na ito, ay siyang magkakaroon ito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroon ay naroon ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ng sinumang naglilingkod sa akin. Ang mabuting balita ang ating Panginoon. Puri ka namin, Panginoon. Okay po, maupo po tayo, mga kapatid. Ayan, isarap matulog, umuulan. Hello? Isarap matulog, umuulan. Okay. So, magandang gabi po muli. Salamat sa tatlo. Natutuwa ako kasi yung mga bata nandiyan pa rin. Ano? Kasi kami, puro yun na rin ang sinisimulan namin. Kasi tayo po, last week na, wala nang papalit sa akin. Ay ko, sister yung unang nag-share, di ba? Rapper po pa kayo. Rapper. Yung parang gusto kong bumae, pero kasi ganito kumawak ng merch. Okay, palapakan natin si sister. Okay. So, habang pinag-uusapan natin
ang tungkol sa mga biyaya, kagalingan, siyempre pera. Mahirap sa isang tao ang walang ang lakas ng bibis. Alam nyo, ang pinag-uusapan natin yan, mga kapatid, sa totoo lang po, dapat hindi na natin pinag-uusapan yan. Diba? Hello? Amazing grace. Diba? Sabi sa Sarah, ba't daw ang mga ibon hindi naman nagugutom? Ano ginagawa ng ibon? Umaawit, umaga at hapon. Hello? Kaya, kapag ikaw ay nangangamba bukas, wala kang ipipirito. Hello? Kapag mangangamba ka, dahil ka po ng ibon. Hello? Tatanungin ko kayo, mukha ba kayong ibon? Sino ka mukha nyo? Hindi naman pala. Sus Maria, kung yung ibon nga di ba? Pinapakain ng Diyos. Tayo ba nakamukha ng Diyos? Kawangis ng Diyos. Kahawig ng Diyos. Hindi ka kawangis ng Diyos. Tingnan mo katabi mo. Mukha ba ng Diyos? Ba't tumawa? Amen. Amen. Yan. Sige. Okay, palapakan natin si Lord. Ngayon, mga kapatid, ibang klase itong pag-uusapan natin. Medyo mabigat to. Ewan ko lang kung paglabas ko, baka may bumumbong sa akin. Sino gusto maglingkod sa Panginoon sa akin? Talaga? Natandaan ko yan, sana pinicturean ko yung mga nagtaas ng Panginoon sa akin. Pag-uusapan natin. Okay, bago ang lahat, pag-aralan natin. Ano ba yung wheat? Ano ba yung wheat? Trigo. Ang wheat, yan daw sabi, yung tinatawag na kernel, yun yung kernel. Yan. K-E-R-N-N-E-L. Kernel, ito. Yung buti. Nababalot yan, no? Nababalot ito. So, kapag yan nananatili doon sa balon, gano'n na lang siya. Unless malaglag siya sa lupa. O kainin ng ibon, at kapag dumumi yung ibon, mapupunta siya sa lupa. At kapag napunta siya sa lupa, tutubo. Madami, magbubunga uli ng panibagong bunga. No? Mga kapatid. Tapos, ano ang produkto ng wheat? Tinapay. Sino kumakain ng wheat bread? Wala. Ayun, marami. Yung mga diabetic. Kumakain ng wheat bread. Ang mga diabetic. Amen? Kumakain sila niyan. Kaya lang palang ham. At saka mayonnaise. Wala din sisi yung wheat bread. Alam niyo ba, mga kapatid, kung ilang taon na ang wheat bread, sige, hula malupit. Ilang taon na, sa palagay mo? Ilang taon na siya, bago siya na-invento, ilang taon na? Yes! Palapakan natin si Sister. Yan ay panahon pa nila Moises. May kasamang barley. May maraming ingredients na dito na list na pero may kasamang barley. Kaya yung barley, yung mga tao noon, na kahit na mabigat na trabaho, ay hindi sila mapagod kapag. Ano? Lalo na yung barley, commercial, yung ako, na
Okay, so yan, matagal na siyang so yan ang kanyang produkto. Noong panahon ni Jesus, hanggang yan. So yan po, ang pinag-aaralan natin ngayon, inahilutulad ang paglilingkod. Inahilutulad sa Panginoon kung ano ang dapat at klase ng paglilingkod. Pero alam niyo po ba, kausap kasi dito ng Panginoon ay yung mga alagad niya. Pero pwede rin naman kasi tayo. Pwede rin naman. No? Kaya lang, medyo mabigat. Okay? So basahin natin. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay ito'y namumunga ng marami. Okay. So yun, tinatanim, no? Tinatanim. Ganito po yan, yung cycle niya. Okay? So itatanim, magkakaroon ng tawag dito, seedling, yung tatlo na yun, seedling, tapos yung pinakahalaman, tapos yung pinakabunga. Meron pang isa, yan, seed planting, germination, sprout, seedling, plant, flowers, plant, fruit with seed. Balik sa seed, tanim ulit, hanggang sa siya ay dumami. Amen? Okay, so yan. Ang sabi po ni sa mga ngaral, talatang 9, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Okay, so kung ito ay nalalaglag sa lupa, nagpapanibago hanggang sa siya ay dumami. No? Sabi pa niya, ngunit kung mamatay ito'y mamumunga na ng marami. Okay. Kapag tayo po ay, bakit hinalitulan ito ng Panginoon? Katulad dati, nung dumating ako dito, ilan lang. Diba? Ilan lang. Tapos, sumunod na dating ko, tumadagdag na. Amen? Tapos, ngayon, hindi na kayo halos magkasya dito sa loob. Diba? Amen ba? Amen. Ngayon, kung magpuproduce pa kayo ng mas malaki pang space, papadala pa ni Lord yung marami pang tulong. Amen? Amen? Kaya para natin ang palitan sa ulit po. Ang tao hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daily ito, siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. No? Ibig sabihin. No? Kasi po, ang tao, selfish. Everybody say, ano ba yung selfish? Sarili. Sabi dyan, someone who is selfish care only about themselves. Kasi sarili lang niya inintindi. And doesn't consider others. Hindi nakikita yung ibang tao. Hindi natin nakikita yung kapitbahay natin. No? Amen ba? If a ship is sinking and you refuse to let anyone else into your four-person lifeboat, you are extremely selfish. So, ibig sabihin, kung merong lumulubog na barko na limitado yung sakay, siyempre, sino muna mong ililigtas? Hello? Sino yung muna yung ililigtas? O yung sarili natin, di ba? Amen ba? Yung driver, alam niyo ba yung driver? Ano ba yung bus driver? Ganon. Pag nagdadrive yan, pagka yung aksidente na, yung malapit na yung aksidente, ang unang niyang inakapit yung sarili niya, iniligtas. No? Itatama niya yung kabilang side ng bus. Ganon eh. Kaya na-instinct yun eh. Instinct, no? Ngayon, kung tayo ay naglilingkod sa Panginoon, meron pa ba tayo dito? Totoo. Hello? Paminsan. No? Amen? Hanggat meron tayong kapitbahay na naghihirap, hanggat meron tayong kapitbahay na nagbibisyo, hanggat meron tayong kapitbahay na nakapariwara ang buhay, ano sinasabi natin sa mga ito? Balas sa buhay. Kumatin ka na sa amin.
Lalo na ang asawang sumakabilang buhay. Ay, sumakabilang buhay. Sumakabilang bahay. Iba ka sa buhay mo. Halo na yung anak na nag-aalit. Ganun. Kaya kami, yung youth, mga youth, ang purpose namin kasi, kaya inuuna namin yung mga youth, kasi sila yung, yung values na sinasabi. Meron silang yung values ng bata. No? Ang karaniwan nagiging problema sa mga bata is yung nanay mismo, hindi naman nagsisimba. Anong ituturo ng nanay doon sa anak? Okay lang din na hindi magsimba. Hello? Ang tanong, anong values ng anak mo? Anong halaga? Anong halaga ng anak mo? Anong halaga ng tao na? Anong halaga? Speed. Diba, pag ang isang tao, yung tambay-tambay lang, walang ginagawa. Anong tawag natin doon? Walang kwenta. O diba? Yan ang word, exact word, diba? Walang kwenta tao. Ibig sabihin mo ng value. Alam mo yung value, sinasabi? O, di ba ganito, ha? 1,000, yung 1,000 na pera natin, 1,000 na pera. Papel lang yun. Paano nagkakaroon ng value yun? Papel lang yun, papel. 1,000, sabihin natin. 1,000. Yung 1,000, ilagay mo sa tae. Tapos sabihin mo sa kanya, kukunin mo ba? Kukunin mo yung 1,000 nandun sa tae? O, di ba kukunin nyo? Kukunin nyo kasi meron siyang value. O kung lalagay mo sa putik, lalagay mo sa putik, tapos sabihin mo, kukunin mo ba? Kukunin mo kasi may value. Ano value nun? May katumbas yun na gold sa Bangko Sentral. Bawat isang pera. Hello? Yun yung value niya. Ngayon, sa tao, ganito. Anong value natin? Anong halaga natin? Anong purpose natin? Ano ang kwenta natin? Ako ba'y taong may kwenta? Sa lipunan ito, sa paligid na ito, ako ba, sa community na ito, ako ba yung taong may kwenta? Hello? Oh. Ano na? Tutuloy pa ba natin ito? Amen? Kasi ito minsan parang hindi ka na pinapansin. Parang pakalat-kalat ka na lang dyan. Kasi walang kwenta. Amen ba? O, ngayon, diba? Nandito tayo sa Panginoon. Ang daming yung mga bata, ginagamit ng Diyos. Amen ba? Nandito sila, nagpapuri sa Panginoon. Yung buhay nila, may kwenta. Yung buhay nila, kumbaga sana is yung moral, di ba? Yung natuturo sa bata, kung ano na klaseng tao yung bata. Yung good moral and right conduct, parang gano'n, Di ba? Tama? Amen? Kaya nga minsan, may mga bata na bibigyan ka ng award, So, sa pagiging makasarili ng tao, mga kapatid, siya rin po ay walang kwenta. Tama. Kapag ikaw ay makasarili, ikaw ay taong walang kwenta. Okay, bigyan ko kayo ng example. Si Jacob Astor, sino siya? Ewan ko. Sino siya? Isa sang mayaman. Ang kayamanan niya, kami gano'n, ay kaya bumuo ng 30 Titanic. Alam niyo ba yung Titanic? Yung Titanic, diba? Yung lumubog na bangko. Sabi ng engineer, even God cannot sink this ship. Sabi yung nag-invento, yung buo ng bangko na yan. Kahit ang Diyos, hindi kaya may palubog ang bangko na ito. Ano nangyari doon? Lumubog. Lumubog. Amen ba? Yan ay isang lesson, Huwag tayo magkamalaki sa Diyos. Baka tayo lumubog. Baka tayo lumubog.
Siya ay pinakamayaman. Alam niyo ba, nung habang lumulubog yung barko, binababa na yung mga lifeboat. O, lifeboat. Alam niyo ba kung sino lang yung sasakay sa lifeboat? Ha? Bata, babae, at yung mga mayayaman. Kaya kung hindi ka mayaman, wala kang kwenta. Lulubog ka kasama ng barko. No? Amen? But si Jacob Astor, mga kapatid, binigay niya sa dalawang bata yung space niya doon sa lifeboat. At nagpaiwan siya kasama yung kanyang kasama. Hello. Milyonaryo ka. Ang dami ng pera. Kaya-kaya mong bayaran. No? Pero ano ginawa niya? Nag-ipagpalit siya sa dalawang bata at inilupo niya doon sa lifeboat na space na para sa kanya. Kaya natin yun? Ay, wala na sa baba. Uulitin ko kung kayo po si Sir Jacob. Kung kayo po yun, mayaman, ha? Gano'n siya kayaman, kaya niyang bumuo ng 30 Titanic na gano'ng malaki, mga kapatid, sa sobrang kayamanan niya. So nakita niyo kung anong halaga niya, di ba? Amen? Tapos, nung ibinababa na yung lifeboat, yung space na para sa kanya, ay binigay niya sa dalawang bata. At namatay silang mag-asawa, no? Kasama ng Titanic. Napakayaman niya. Kaya ba natin ito? Salbahe kayo. Palapakan natin ang Diyos. Okay. Tapos meron pa isa. Meron pa isa, no? Si Ellen Bird, yun, yung maid, no? Yung kanyang amo. Yung kanyang amo ay parang yung panahon na yon, siya at may-ari ng lahat ng mga department store na malalaki. Mga kapatid. Parang SM, no? Maraming branch sa, no? Ngayon, yung kanyang space, yung point, yung upuan niya doon sa lifeboat, ibinigay ng amo niya kay Ellen. Sino si Ellen? Katulong. Katulong. Amen? Yung katulong, iniligtas ng amo samantalang napakayaman niya para siyang si Mr. C. Diba? Amen ba? Ngayon, pero ibinigay niya yung pwesto niya. Para lang doon sa katulong, mga kapatid. Sino ang mas may kwenta sa kanila sa tingin ng tao? Di ba siya? Hindi yung katulong. Di ba? Kaya nga dito, sa Pilipinas, mayroon ding binubugbog yung katulong. Hello. Kaya pa kayang ibigay yung kanyang pwesto sa lifeboat. O, nakita niyo na. So, yung example ko lang, ganyan ka selfish. Ganyan, mga sarili. Amen? Yun bang may mangungutang sa'yo? Ito may mangungutang sa'yo. Tapos pumunta sa bahay niyo, hello, sister, mahirap sana ako. Alam niyo kung bakit pinalapit ni Lord sa'yo yun? Kasi may ibibigay ka. Kaya siya pinalapit sa'yo kasi may ibibigay ka. Hello. Ano sabi mo? Hindi mo hinayaang mamatay yung 1,000 mo kaya hindi dumami. Pero alam niyo, kasalanan yun, ha? Kasalanan, ha? Sabi sa kapatid ko, kasalanan yun. Natok ko na yan sa inyo kung natatandaan niyo. Ang tawag yan ay sin of omission. Kapag merong lumapit sa iyo, matutulungan mo naman siya, pero pinanindigan mo, kasalanan yun. Kasalanan yun. Hello. Kapag may natirang ulam, nilagay mo sa rep, kapaanis. Yung mga tira-tira natin, hindi na po sa atin yun. Doon yun sa mga nagugutom na walang makain. Amen ba? O, palapakan natin ng Panginoon. Okay. Ito po sabi.
Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin at saan man ako naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Okay, wala na tayo pinapanggit dito ng siksik-liklik umaapaw ha. Puro ano na to, paglilingkod na to mga kapatid. Puro sacrifice na ito. Sapagkat ang paglilingkod sa Panginoon ay tungkol sa sacrifice. Tungkol sa sacrifice. Bakit parang malungkot sila? Huwag yung mga topic ganito, malungkot. Siguro kailangan, pagpapalayan mo yung Panginoon! Pag tayo naglingkod sa Panginoon, tayo pinulayan ng Diyos at siksik-liklik, umapa! Mga kapatid, kahit hindi kayo humingi, alam ng Diyos kailangan niyo. Hindi ko kailangan humingi. Kapag tayo ay tapat na lingkod ng Diyos, hindi ko kailangan humingi. Ang kailangan mo na magpuri sa Panginoon. Kaya huwag yung katatamaran ng praise and worship. Hindi inuumit sa lahat ng gawain ang praise and worship. Kasi yun lang yung para kay Lord. Tama ba ako? Oo. Diba? Ngayon, walang pagsamba na hindi nagre-require ng sacrifice. Ano yung una? Si Abraham. Yun yung unang worship, pagsamba. Ano yung unang-una? Si Abraham. Nagtayo siya, build me an altar, sabi ni Lord. Magtayo ka ng altar. Tapos yung altar, pinapatong-patong na bato. Tapos kailangan may sacrifice, may susunugin. Sabi ng anak niya, sino yung anak niya? Siya. Galing yung nanay, palapakan natin si nanay, ha? Talaga, ha? Okay. Sabi ng anak niya, Itay, saan po tayo kukuha ng yaagay? Sa totoo lang, kinausap ni Yahweh si Abraham na ialay niya si Isaac. Napakasakit pakinggan. Tapos yung tinatanong ka, sabi niya doon, dahil sa tayo kumuha ng pang-alay, hindi niya masabi na ikaw i-alay ko eh. Kaya nung tinalinan niya sa Isaac, nilagay na niya doon sa pinapatong-patong na bato na may gato. O yun yung unang pang-worship ha. Laging mayroong table na altar. May table. Ngayon, may sacrifice. Nung sasaksakin na, sabi niya, tama na. Okay na. Okay na, naintindihan ko na. Kaya, okay na, kaya mo i-sacrifice. No? Ngayon, nag-provide si Yahweh ng hayop para katayin nila. Sumunod na pagsamba. Sumunod na paglilingkod sa Panginoon. Yung tolda ng tipanan. Hindi lang yata ito maririnig ng gusto. Tolda ng tipanan. Nahahati sa tatlo ang tolda ng tipanan. Altar, holy place, and holy of holies, banal na kabanal-banalan. Ano nakalagay doon sa holy of holies? Doon sa kabanal-banalan lugar. Ano nakalagay doon? Yung pinagawa ni Yahweh. Ano yung pinagawa ni Yahweh? Hello? Ark? Yung Ark of the Covenant, yung may dalawang angel. Tapos doon bumababa yung presensya ni Yahweh sa usok, sa form ng cloud. Ano nakalagay sa loob? Ano nakalagay sa loob? Ano nakalagay sa loob? Ano nakalagay sa loob? May dalawang tablet. Dalawang tablet. Isang Samsung. Isang Apple. Ang nakalagay doon yung tablet na sinasabi, bato yun, bato na tinapiyas, tapos nakasulat doon yung 10 utos. Yun. Sabi niya, yun. Sabi ni sister, hindi ko daw nasagot. Yun yung nakalagay ko sa loob. Covenant ni Lord yun, covenant. Diba? Amen? Diba nakita yung gusto natin pumunta sa langit, gusto natin tayo lumaling, gusto natin tayo papalain. Yung 10 utos ba na yun, nasunod nyo? Ha? Nasunod nyo? Hindi? Paano tayo gagaling? Hello? Sige. Okay. So ang Panginoon, nagre-require ng pagsamba paglilingkod sa Kanya. Pero ito, sa kabila nito, mga kapatid, kailangan may sacrifice. Kailangan may sacrifice. Kailangan may matay at mayroong isang
uusbong. Kaya itong ebanghelyo na to, yung binasa natin kanina, ay nagpapahiwatig ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo at pag-usbong ng isang bagong kobenante. New Testament, bagong covenant ni Lord sa atin. Amen. Ano na yung bagong covenant sa atin ng Lord? Tayo po ay magsasacrifice din. Tayo ay magsasakripisyo din. So, kung kailangan hindi ka maging selfish. Kaya yung buhay mo, halimbawa nandito ka na sa prayer meeting, hindi na yan para sa'yo. Tama? So, ikaw ay nabubuhay para sa iba. Malulubot. Malulubot. Ganun ba? Pumunta ako dito para bumalik yung rayuma ko. Ba't ngayon? Para sa lumputan pa rin. Diba? Itong kabila. Kasi ano, diba? O, yun. Sige, tingnan natin. Dapat sumunod. Okay, tingnan. Okay. Lahat ng lingkod ng Panginoon, lahat ng mga apostol, namatay. Namatay saan? Namatay sa pagmamahal kay Jesus. Bakit? Samantalang nung pinapako si Kristo, nagtako sila lahat. Nagtako. Amen? Sino yung pinakita kanina? Si San Pedro yan. Si San Pedro. Nagtako. Pinagkalulupan niya nga si Jesus eh. Diba? 3 beses tumilaok yung manok. Kaya ito, kaya nung bago umakyat si Jesus Christ, sino ang tinanong niya? Sino ang tinanong niya? Si Pedro. Bakit hindi si Juan? Bakit hindi siya? Kasi kay Pedro, iniwan niya yung simbahan. Diba? Sabi niya, you are Peter, and upon this rock I will build my church. Itatayo ko ang aking simbahan. Saan nakatipid si Peter? Saan? Nasa Roma. Doon sa simbahan, sa Basilica. Diba? St. Peter Basilica. Doon. Sabihin mo sa mga buhay namin, sa amin nakadinig ng mga apostol. Hindi sa inyo. Ang naghirap kung bakit meron tayong simbahan ay ang mga apostol. Pero nakikita niyo na ba yung ibig ko sabihin? Kung hindi kayo mamamatay, walang simbahan. Kung hindi tayo mamamatay, walang siksik libre umaapaw. Kung hindi tayo mamamatay, walang amazing grace. Kita niyo yung tanim, ibinaon yung buto. Inilibing. Natapos silibing na muna. At nagbunga pa ng mas marami. Ganyan po ang nangyari sa ating simbahan. Bakit? May mga taong nagkalay ng sino-sino yun? Yung mga Kristiyanong kinatay ng emperor, pinakain sa leon. Yun yung mga taong nanindigan, na sila ay mga anak ng Diyos, ako'y anak ng Diyos, ako'y nananampalataya kay Kristo, nanindigan ako, di ba ganyan din tayo? Amen? O lahat ng mga nanindigan, pumalakpak sa Panginoon! Woo! Kaya umulan,
umulan. Nawala yung paninindigan. Next time na lang ako ate, umuulan eh. Oh, diba? Amen? Pero gusto natin ang siksik-tikid umaapaw. Ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, kung gusto natin maglingkod sa ating sarili, huwag tumulan tayo sa mga apostol. Si James, ha? Si James? Sino si James? Yung sinasabing kapatid daw ni Jesus, hindi po siya kapatid, pinsan, ha? Pinsan. Hindi siya kapatid. Ibang Mary yung kanyang. So, namatay din siya sa paglilingkod sa Panginoon. Doon siya nakalibig sa Basilica sa Espanya. Yan po yung aming sa Claridel. Siya yung aming patron, si St. James. Kaya yung parokya namin, St. James. Pangatlo, lahat sila namatay. Si John. Si John the Beloved. Hindi si John the Baptist, no? Si John the Beloved. Sino si John the Beloved? Si John the Beloved ay yung nakapako si Jesus Christ, ibinili niya yung nanay. Sino yung nanay? Nanay ni Jesus. Si Mama Mary. Kanino binilin? Kay John. Hindi naman niya kapatid si John. So, ibig sabihin, walang kapatid si Jesus na pagbibili na ng nanay kasi tradisyon yun na so, ibinilin yung nanay. Si John ang kasama ni Mama Mary na tumakbo sa Antioch. Ano yung Antioch? Ngayon po yun ay Istanbul. Istanbul. Merong river doon, tapos yung kabila, Istanbul. Yung kabila is Antioch. Doon nagtago mga Kristiyano. Kaya yung mga simbahan doon na nasa ilalim, yung mga simbahan na natayo, may mga imahe. May mga imahe sa mga salamin, yung mga stained glass, no? Pag napunta kayo doon, makikita nyo. Doon nagtago si Mama Mary, si John. Pero nung mahuli si John, ano ginawa sa kanya? Niluto siya sa kumukulong mantika. Hello. Gusto niyo ba maglingkod sa Diyos? Amen. Tapos, hindi po siya namatay, nabuhay si John. Hindi siya namatay doon sa kumukulong mantika. Nabuhay siya. Pero namatay siya sa katandaan. Naglingkod pa rin siya sa Panginoon. Hindi pa rin niya ipinagpalit ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya, mga kapatid, ano ang ginawa ng mga apostol? Tapos para sila, magtinanong ko kayo kanina, kung gusto niyo maglingkod sa Panginoon, lahat tayo sumagot. Amen ba? Yung kayang natutulog. Ano kaya, naipagpalit na sa tulong si Jesus? Ganito po yun, mga kapatid. If you want to follow Christ, ano sabi? Yan talagang magaling dyan. Hello? If anyone would come after me, susunod sa akin, he must deny himself, take up his cross, and follow. Walang siksik, digdig, umaapaw po dyan. Amen. Deny yourself. Ano sa Tagalog? Kalimutan ang sarili. So mga kapatid, nakikita niyo kung gaano kabigat kapag isa-serve sa Panginoon. Pero ang pangako ng Diyos, kung sino daw yung magkakaroon ng buhay. Balikan natin ang gospel. Sabi dyan, ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Nagpapahalaga sa buhay natin, siyang mawawalan nito. Kaya sabi ko, sino naghahanap ng buhay, mawawalan. Pero yung nag-aalay ng buhay, gano'n, ang ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. So, ang sikreto pala ng buhay na walang hanggan is yung makalimutan na natin ang ating sarili, mga kapatid.
dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin at saan man ako naroon ay nakti ng aking lingkod. Pararangalan ng Ama sino mang naglilingkod sa akin. So yung naglilingkod sa Panginoon ng tapat at hindi naalala ang kanyang sarili, mga kapatid. Kung saan nandun ang Diyos, kung saan nandun si Jesus, nandun din tayo. Kasama tayo doon. At tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen ba? Ngayon, kung inaalala natin yung sakit, medyo hindi masyado di ba? Dapat, ang isipin natin, yung espiritu natin, kaluluwa, ay siyang gumaling. Yun dapat ang gumaling kasi ang umakit sa langit ay yung kaluluwa. Kaya sabi nila, huwag daw natin magandaan yung para dito. Sabihin, temporary lang yan dito sa lupa eh. Pansamantala lang eh. Kung meron tayo, katawan natin, pansamantala. Kasi pag namatay tayo mga kapatid, tapos dumating ang Panginoon, lahat ng tao bibigyan ng panibagong katawan. Glorified body, sabi sa Revelation 21. Glorified body, ibang katawan na yung sasalina ng iyong kaluluwa. Sabi ng mga panlagi, nawawala na daw ng isip ang tao pag namatay. Nawawala na, hindi na daw nakakaisip, hindi na daw nakakaramdam, wala na daw. Hindi totoo yun. Kasi kaya nga, paano mo mararamdaman yung impyerno? Kung paparusahan ka ang impyerno, kung wala ka na pakiramdam, tapos wala ka na, di ba? So, ibabalik pa din yung senses, yung nararamdaman. Kapag ka ikaw naman naglingkod sa Panginoon ng tapat, mga kapatid, yung glorified body mo, mararanasan yung nasa langit. Ano daw yung nasa langit? Air condition. Amen? Oh, dito. Hindi, diba? Amen? Nung last time na na-assign ako dito, basa-basa ako ng pawis. Kaya nagdala akong pamaypay. Tawa ng Diyos umulan. Amen? O, kung dito nga, hindi natin matiis ang init. Kung dito nga, hindi natin matiis yung minsan konting differential lang. Hindi natin matiis, di ba? Amen ba? Temporary lang dito. Yung sakit natin, dito tayo, temporary lang yan, mga kapatid. Yung buhay sa kabila, ang dapat natin hello. Kaya tanong ganito, sabi kayo kasi sa mga Panginoon, kailangan mamatay kayo sa inyong sarili. Sino gusto nang mamatay? Yun, si Tatay lang. Mamatay sa sarili naman kasi sinataman ko eh. O, sino gusto na mamatay sa sarili? Alam mo ba yung sarili? O, dati kang chismosa, mamamatay ka na sa pagiging chismosa. O, dati kang wedding, anak ng wedding, mga kalaya ka na ngayon dahil hindi ka na ngayon anak ng wedding kasi hindi-deny mo na. Hello? O, nalungkot yung mga tumakaya. Kung dati ka na singgo, mamamatay ka na sa pagiging na singgo. O, ikaw ay isang bago na at ikaw'y maglilingkod na sa Panginoon. Yung mga dati mong gawin, yung mga dating ikaw, yung kung sino ka noon, mawawala na yun, kakalimutan mo na, ininibig mo na. At ikaw ngayon ay gagamitin ng Diyos sa mas marami pang magbubunga pa. Amen? Ganito kung naglilingkod kayo, ito huwag kayo masaktan kung naglilingkod kayo, at hindi nyo kasama pamilya nyo rito, may kulang pa. May kulang. At kayo, kung halimbawa yung mga bata, naglilingkod kayo, yung mga nanay nyo, hindi pa kasama, kailangan mapatay tayo sa sarili para sa kanila. Amen. Nakakapando mo, nakakapando. Alam nyo, yung mga anak ko, hindi ko pinili. Hindi ko pinilit sumama sa charismatic, hindi ko pinilit sumama sa choir,
Hindi ko pinilit na maglingkod sa Panginoon. Sila yung tanong ng tanong sa akin. Tahimik lang ako sa bahay. Basta kung ano yung papakita ko sa kanila, hindi ako lasenggo, hindi ako sugaron, hindi masumot na, tonto. Amen? Hindi ako nakatsero, basta pagka sa bahay lang ako. Kung wala nang akong lakad, sa bahay lang ako. Hindi na nakikita nila. We have to put our faith into action. Amen? But we have to deny ourselves. Mamatay muna tayo sa sarili natin. Pag hindi tayo namatay dun sa kayabangan, kasungitan, kataasan, mga kapatid, yun ba ang ipapamana natin na value sa alam natin? Amen? Alam nyo, may invitasyon kami kasi kumakanta kami sa virtual. May invitasyon kami sa Israel. Kami buong pamilya, nagastusan nila kami. Hindi na ako sumagot kasi nag-aaral yung mga bata. Sayang. Hindi ako makasagot kasi nag-aaral yung mga bata. No? Pero sino magpo-provide na? Passport na. No? Basta pupunta kami doon, kakanta kami. Hindi lang naman isang araw yun. Siyempre, susulitin nila 1 linggo, 2 linggo, gano'n, di ba? Amen ba? Pero ang iniisip ko mga kapatid, yung mga biyaya na alam natin na ang Diyos lang ang magbibigay, hindi kaya ng pera. At wala naman akong pera. Kayo ba meron? Meron. Siyempre meron. Pero may mga bagay na hindi natin makuha. Pero ang Diyos, nagugulat kayo minsan, hindi nyo hinihingi, dumadating. Diba? Hindi naman ito Lord ang hinihingi ko, di ba? Amen? Nanghingi ka ng kotse, binigyan ka ng aeroplano. Di ba? Hindi alam, walang parking. Amen ba? Kasi minsan alam nyo, ang Diyos, tumitingin lang sa kung paano tayo namuhay bilang anak ng Diyos. Kaya minsan, huwag kayo malulungkot. Kung may hiningi kayo, hindi binibigay. Kasi hindi pwede sa inyo. Hindi nyo kayang hawakan. Hindi nyo kayang i-manage. Hello. Kasi meron akong kasama noon sa prayer meeting eh. Talagang kasama ko siya nung high school pa lang kami, magkasama na kami. Tapos, ang bait-bait yun. Alam niyo ba ng katagalan, naging karnaper. Nagulat ako, karnaper. Alam niyo, nung natukutan ako sa Cubao, nakita ko siya doon, natitinda na sa lamin. Nakalagay sa ganan. Sabi ko, natukutan ako. Sabi ko gano'n, Michael, natukutan ako. Sabi niya, wait, itin mo, batayan mo itin ako. Manis. Bumalik, dala-dala yung wallet ko. May bagsakan pala doon ng mga nandudukot. Doon lang, centralized pala yun. Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Ba't gaganyan ang buhay mo? Magkasama tayo sa charismatic. Charismatic pa di ba? Magkasama tayo sa charismatic. Ano nangyari? Ba't kung yung pabaliktad ata, sumama ang buhay mo? Doon tayo tinitingnan ng Diyos kung paano tayo naman buhay. Amen. Lalo na kung ito importante kasi alam niyo yung Muslim. Sabi ni Muhammad, sabi daw ni Allah, pagka hindi nila kapag pananampalataya, pwedeng patahin. Nandun yan sa Quran nila sa pero si Jesus, ano sabi? Ibigin mo ang kaaway mo. Isa yun sa kakalimutan mo sa sarili mo. Yung kaaway mo, patuloy mo ngayong gabi, pwede mo siyang daanan. Daanan mo na. Kasi pag tulog mo, baka atakihin ka sa puso, ay magiging kausap. Joke lang po. Okay, kalapangan natin ang Panginoon. Diba? Amen? Ngayon pa lang mag-design na kayo. Overtime yata ako. Ngayon pa lang ang design na kung paano tayo susunod sa Diyos.
Kailangan nating mamatay sa ating sarili. Alam niyo ba yung dalawang klase yung mabuhay ng walang hanggan? Dalawang klase yun eh. Yung isa yung darating sa Panginoon, ibibigay sa atin, buhay na walang hanggan. Yung mabubuhay ka ng walang hanggan. Meron pang isang klase na pwede makamtan dito sa lupa. Ano yun? Ano yun? Oh, ito ha. Kung ikaw ay mamamatay na mabuting tao, naglilingkod ka sa Panginoon dito sa lupa, mabubuhay ka pa ng walang hanggan, ay patay ka na. Bakit? Kahit na inuud ka na, pinag-uusapan ka pa. Ano, parang buhay ka pa rin. Tama ba ako? O, di ba yung mga santo? Di ba? Wala na sila eh. Patay na. Pero, pinag-uusapan natin, hanggang ngayon, yung buhay nila nakaka-apekto pa rin sa buhay ng mga tao. Amen ba? Yun yung isang klaseng buhay na sinasabi ng Panginoon na kapag namatay ka, yung buhay mo nakaka-apekto pa rin sa ibang tao. Nagiging magandang halimbawa ka pa rin. Amen ba? Kaya siguraduhin nyo na kapag kayo ay namatay, maraming makikipagtitigin. Kasi kapag walang nakiramay, masama ang ugali. Tama o hindi? Tama. Pero kung ikaw ay mabuting tao at anak ka ng amazing grace, anak ka na may-ari ng kalangitan, mga kapatid, at napakabuti mong tao, papay, patay ka na, pinag-uusapan na. Sinasabi ng Diyos kung Panginoon ngayon, mga kapatid, yung yung kapitbahay namin, ano siya, member sila ng Brex, yung tatay niya namatay yung minuto, mga kapatid. Walang makadaan sa kalsada namin. Sa yung tatay niya ako si Pero. Pero nagsaserve sa simbahan yung minister. Napakabait na. Ito yung masasalubong ko. Hindi ko nakita na kasi mangot yun. Hindi ko na kasi mangot. Hindi ko nakita parang may problema. Na may sakit pala siya. Hindi ko alam. Namatay siya bigla. No? Alam niyo ba, member siya ng Mosiko. Lahat ng Mosiko, simula Cavite, Batangas, dumadalaw sa kanya, pila-pila para tumugtog. Tayo kaya. Pag namatay tayo, tatago ng mga kapitbahay. Naku, yung pagkamay dyan, sama-sama na ugali yun. Yun yung sinasabi, yun ang ibanghelyo namin. Kaya si Jesus, siya yung unang binhin. Ganito, kaya siya nagkatawang tao, ewan ko ito sa mga Christian. Bakit dito si Kristo ay hindi Diyos? Ito, siya tayong tao. Totoo yun. Si Jesus ay tao dito sa lupa. Why? Kinakailangan niya maging tao. Kasi kung ililigtas niya tayo bilang isang Diyos, wala naman pala yun eh. Siyempre kaya niya yan, Diyos siya eh. So anong ginawa ni Kristo? Hinubag ang pagka-Diyos, naging ordinaryong tao, at isinakripisyo ang kanyang buhay hanggang siya ay maibago sa krus bilang isang tao. Mga kapatid, may masasabi ba sila? Ha? Amen? Na kaya pala ng isang ordinaryong tao na mag-alay ng buhay para sa kanyang buhay. Sabi sa Bible, wala nang hihigit pa sa isang kaibigan na nag-alay ng buhay para sa kanyang kapatid. Yun ang pinakarurok ng paglilingkod natin, mga kapatid. Yung tayo ay mamatay para sa ating kapatid. Na tayo mamatay para sa kapitbahay mo, sa anak mo, sa asawa mo, sa kaibigan mo. Yung gusto mo nang mamatay. Sabihin, hindi gusto mamatay. Sabihin, okay lang na mamatay siya para sa ibang tao. Yun na yung rurok ng paglilingkod. Hindi po yung siksik-tiglig na. Hindi po palatandaan na anak ka ng Diyos kapag marami kang pera. Hindi po. Hindi palatandaan ng Diyos na
ikaw ay anak ng Diyos kung ikaw ay mas maganda kaysa sa katabi mo. Hindi yun. Huwag niyo kalimutan ito, lagi mo sinisyo. Ang ulan, pumapatak daw sa masama. Okay, tayo na. Yung material na bagay, pumapatak yan sa masama ang mabuti. Kaya nga minsan, kung sinabi mo sa mga tao yung mayaman, totoo hindi. Bakit ako nagsimba ng simba? Kapit-bahay mo sa bungero. Maraming pera ako, wala akong pera. Diba? Amen? Oo. Kaya, ito tandaan nyo, hindi naman gusto mga humiling sa Diyos kung nagdadasal kayo. But, pag patungkol sa material na bagay, wala kayong pag-uusapan ng Panginoon dyan. Wala kayong pag-uusapan, ipuproban niya yan. In time, sa kakagustuhan ng Diyos. Amen ba? Kaya nga may nanalangin siya sa Panginoon. Kung gusto, kung ibig mong bumili ako, gagaling ako. So, ang i-consider niya is kung gusto ng Diyos. Amen ba? Baka mamaya hingi na hingi, hindi pala yun ang gusto ng Diyos sa inyo. Yun ang sinasabi. So, huwag niyo lang pilitin ng Diyos pagdating sa material. Ipuprovide niya siya sa inyo kahit ano mangyari. Pa, yung mga kayamanan na sa langit, yung mga biyayang makalangit, mga kapatid, yung mga biyaya ng Diyos na hindi nabibili ng pera, yun po yung ibinibigay ng Panginoon sa atin na hindi ibinibigay sa mga sakulero. Amen ba? Yung makarating lang dito, biyaya ng Diyos. Yung makarating na dito, biyaya ng Diyos yan. Kaya sa ating mga Katoliko, meron tayong indulgence na tinatawag, di ba? Indulgence. No? Yung indulgence, mga kapatid, lahat ng ginagawa mo sa Diyos, magkukrus ka, maglulusabyo ka, magdadasal ka, nakakabawas tuloy sa mga maliliit na kasalanan. Pero na kumikortaksi kayo kung kayo po'y magkumpisa. Pero mga kapatid, ito tandaan nyo, hindi tayo ibon. Kung ang ibon mahal ng Diyos, lalo na yung kamukha niya, hindi niya pagkakaya. Okay, salamat po na. Panaparang po natin ang ating Panginoon. Relax na muna, upo muna kayo dyan. May kakantahin tayo. Medyo English lang kasi wala na makita kantang Tagalog na ako. Explain ko muna. Sabi niya, minahal mo ako kung kailan hindi ako kamahal-mahal. You loved me when I was so unlovely. Hindi ako kamahal-mahal. You sought me when I was lost. Lagi mo kong hinahanap kapag ako'y nawawala. You showed me how much you really love me. Pinakita mo sa akin kung gaano mo ko kamahal. When you bought me at the highest cost. Ano yung sinabi niya, when you bought me at the highest cost? Diba? Highest cost. Wala nang magagawa niyan sa buhay natin. Wala nang iba. Amen ba? Okay. Sabi niya, there's no greater love than this. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. There's no greater love than this that a man who give his life for a friend. So wala nang hihigit pa sa isang taong nag-alay ng buhay niya para sa kanyang kaibigan. Amen? Hindi natin yung gagawin, lalo-lalo na sa hindi natin yung ano-ano. Ang gusto lang ng Panginoon is yung higher sacrifice. Yung higher sacrifice, yung pagbibigay ng ating buhay. Yung higher sacrifice is yung willing kang ibigay yung buhay mo para doon sa chismosa mong kapitbahay. Diba, napakahirap, diba? Pero yung gusto ng Diyos yung that's yung biyenan mo hindi mo makasundo. Yung anak mo hindi mo makasundo. Doon natin ibibigay yung buhay natin. Mamatay man o mabuhay, sabi ng Panginoon. Amen? So, let us sing this song. Sabi niya,
or a friend. There's no higher sacrifice that a man would give his life. You have paid a precious price for me. Tayo, kantayin natin na rin. Mga kapatid, sabay-sabay tayo. You love me when I was so ugly. You saw me when I was lost. You showed me how much you really love me when you brought me at the highest song. There's no greater love. There's no greater love than this. There's no greater love than this. That a man would give his life for a friend. There's no higher sacrifice. There's no higher sacrifice than a man would give his life. You have paid a precious price for me. You have paid the precious price. You have paid a precious price for me. Panginoong Jesus, maraming salamat na ikaw ay naging unang butil na siyang namatay, nagaling, at kami ang mga naging bunga ng lahat ng ito, Panginoon. Salamat sa pagsusulat mo ang aming mga pangalan sa iyong mga palad. At alam namin, Panginoon, na sa aming paglilingkod, hindi mo makakalimutan na kami ay tawagin sa iyong kaharian. Wala kaming ibang inaasang, Panginoon, kung hindi ang maranasan ang iyong pag-ibig, ang iyong grasya, ang iyong pagmamahal, at ang iyong kapangyarihan, O Diyos, na magampanan po namin ang lahat ng mga ipinag-uutos mo sa amin. Panginoon, ikaw ang tumawa sa amin. Ikaw ang pumili sa amin. At sa oras na ito, O Diyos, di man kami humingi sa iyo. Alam mo po ang pangangailangan ng bawat isa sa amin. Maging kagalingan, pera, kasagutan sa mga suliranin sa buhay, paginawa, kapayapaan, kalakasan. Kaya, Panginoon, sa iyong mga kamay, ibinibigay po namin ang aming bukas na siyang hindi po namin nababatid, kunin ikaw ang nakakaalam ng lahat, Panginoon. Patuloy mo kaming kalingain, nawa kami manatili sa gawain na ito, O Diyos, kung saan bumubuhos ang iyong pagpapala. Sa gawain na ito kung saan bumubuhos ang iyong kapangyarihan. Sa gawain na ito kung saan kumikilos sa banal na Espiritu. Kaya Lord, sa paglisa namin sa lugar na ito, Panginoon, gamitin mo ang mga buhay namin. Gamitin mo kami bilang punla, simula ng isang bagong bunga, lalong-lalo na Lord sa aming tahanan at sa mga mahal namin sa buhay. Sa kapitbahay, kaibigan, eskwela, katrabaho, Panginoon, gawin mo kami punla para sa kanila, Lord, upang mabunga ng mas maraming tao, Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya mo ngayong gabi. Inabalik namin sa iyo ang papuri at pasasalamat sa dakilang pangalan ni
Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen and amen. Sa kanya ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo,